Magandang umaga pong muli sa atin. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at tatlong araw na lang, tatalo na ang 2025 at tinatanong na natin 2026 na. Ano po? Excited ho ba kayo sa 2026? Kaya nga ang title natin ay Moving Forward. Pero dito po sa iglesia natin, lagi po nating ipinapangaral si Kristo lamang po at yung tinapos niyang gawa. Buong isang taon, hindi lamang po pagpasko at saka Semana Santa, ipinapangaral si Kristo at ang kanyang tinapos. Buong taon, walang umay, walang sawa kayong makaririnig patungkol kay Kristo lamang at sa kanyang tinapos na gawa. Kung hindi pa po kayo naka-like, naka-share, tinitingnan po namin yan kung follower na kayo. Paki-like po, hindi joke lang po. Atin po yan. Paki-like po, paki-share po ng ating mga videos and mga snippets. Makakatulong pong malaki yan sa mga hindi pa nakakakilala. At sa mga nakakilala na, magiging kalakasan po yan. 100% po yan, sure. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Sino po ang napapalakas ng mga grace messages at saka mga snippets natin sa buong taon? Abay, parang wala. Sino po ang napapalakas? Amen. Pwede po ba natin palakpakan? Pero yung isang taon na pinapakain tayo ng Panginoon ng mabuting balita ng kanyang pagliligtas at kalakasan para sa atin. Biruhin nyo kung iyong lilingunin, buhat January hanggang ngayon, ang katapatan ng Panginoon sa atin. Napakaraming bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Tama ho ba yon? Maraming ginawa ang Diyos sa atin, personal man, and as a church. Kaya hindi ka na kailangan bumili ng paputok para mawala ang malas. Okay? Hindi ka na malas. Okay? Blessed ka na. Kaya wala ka nang itataboy. Ha? Wala ka nang itataboy na masamang espiritu sa loob ng bahay mo. Kasi lahat po yan ay binilas na ng Panginoon. Pwede ka na hindi magpaputok kasi matatakot lang yung aso ninyo tsaka yung pusa. Masakit po sa tayo ngayon. Sabi ng mga aso, pausap na, wag na kayong magpaputok. Sabagay, kung hindi naman kayo mapipigilan at nakabili na kayo, edi, bahala kayo. Pasabugin nyo pasabugin niyo kung gusto nyo. So, excited na ho ba kayo sa 2026? Kasi kung lilingunin mo yung 2025, tingnan mo yung katabi mo, bunga yan ang ginawa ng Diyos. Bunga yan ng himala, kaya nanandyan niya, kaya nagpapatuloy yan sa Panginoon dahil pinalakas yan ng Panginoon. Maraming struggle tayong pinagdaanan, maraming problema, ang bayan, basta maraming problema. Kung bibilangin natin ang mga struggles at problems natin sa 2025, hinigitan ni Lord yung tagumpay. May reserba pa siya para sa iyo. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Magaling si Lord Alam niya kaya nga siya nabuhay na sa kalagitnaan ng mga tao para maramdaman niya yung mga pangangailangan ng tao at maisupply niya yung mga kinakailangan natin. Naging tapat ang Diyos, pwede bang sabihin natin, naging tapat ang Diyos sa akin sa buong taon. Yan po ay deklarasyon ng inyong paniniwala sa Kanya. Naging tapat ang Diyos sa akin sa buong taon. Kaya pwede tayong mag-move forward. Pwede tayong humakbang muli sa 2026. Meron kang pag-asa, meron kang maliwanag na tinatanaw at maliwanag ang iyong paghakbang sapagkat meron kang matibay na patunay na siya'y nagtapat sa iyo. Hindi lamang 2025, kundi yung mga nagdaang buhay natin na kasama si Kristo. Matibay ba yung sandigan na siya'y naging tapat? Minsan tayo hindi tapat, pero siya naging tapat sa 2025. Kaya ngayon po ay mag-move forward tayo. Hindi iba po yung move on, kasi pinipilit mo move on yung nasasaktan. Moving forward ay iba po. Yan po ay deklarasyon na may maganda kang hinaharap kasi alam mong may tagumpay kang pupuntahan. Hindi buhat sa talunan yan. Moving forward kasi alam mong nagtatagumpay ka. Okay? So, bakit tayo kailangan mag-move forward o ano yung rason para tayo ay mag-move forward? Number one, may assurance ka kasi. Pwede kang humakbang sa 2026 kasi may assurance ka na ikaw ay tiyak, garantisadong may buhay na walang hanggan. Wala ka ng talo.
Ang isang Kristiyano tumanggap kay Kristo, wala ka ng talo. Walang mawawala sa'yo. Hindi ka natatakot sa 2026 kasi, abay, ano yan, 2026 na yan, makapunta mo na doon sa mga stars. Ano ba ang horoscope? Ano ba sinasabi ng, mamaya, bukas, marami na magsasabi kung ano bang ngayon, year of the ano ngayon. Wala pa. Wala pa. Late sila. Hindi ko rin alam kung year of the ano. Basta, everyday year of the Lord yan. Amen? Pwede ba? Kanya naman siya naman ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya, year of the Lord, always tayo. Makaka-forward tayo ngayon 2026 kasi may assurance of eternal life ka. Assured ka na ba sa eternal life? Bawat isa ba assured na sa tinanggap niya? Tingnan niyo po sa Colossians 3:3. For you have died and your life is hidden with Christ in God. For you have died and your life, yung eternal life mo, yung kasalukuyang buhay na walang hanggan mo, nakatago sa Diyos at kay Kristo. Hidden with God and Christ. Yung Greek word po na translated dyan na hidden ay galing sa salitang crypto. Diyan po galing yung salitang cryptocurrency, encryption o encrypted, sa madaling salita, ito po ay ibig sabihin ay anong ibig sabihin po noon? Ibig sabihin, safely kept yan. Yung iyo daw buhay na walang hanggan ay safely kept in God. Kaya never na malulus yung kaligtasan mo eh. Never malulus. Kasi hindi ikaw ang nagkekep. Wala sa bolt mo, wala sa hawak ng mga kamay mo, yung kaligtasan mo. Saan daw nakakip? Kay Christ at saka sa God. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Matibay bang assurance na pagtawid mo ng 2026, assured ka sa salvation mo, hindi mawawala? Matibay ho yan eh. Hindi kagaya doon sa ating lumang paniniwala na ang iyong kaligtasan ay nawawala. Pag ikaw ay nagbait, babalik. Kaya nire-revive ka every year or every month, may revival na nangyayari. Walang revival na kailangan mangyari sa isang taong buhay. Amen? Ang kailangan ay renewal of mind. Kaya nga lagi tayong nagre-renew patungkol sa katotohanan na tayo ay may buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa sarili mo, may buhay na walang hanggan ako. At ang katiyakan po ng buhay na walang hanggang ito ay hawak o nakatago, safely kept. Matibay na matibay ho ba pag ang Diyos ang nagtago? Wala. Kahit anong bangko dyan, pwedeng manakawan yan. Potential risk yan kasi lahat ay open. Magagaling ang magnanakaw eh. Nasa Maynila nga madami magnanakaw eh. Magaganda pa ang damit, planchado. Marami silang tactics, marami silang scheme para makuha ang pera. Oh. Pero kapag sa Diyos mo itiniwala o nakatiwala yung iyong kaligtasan, iba-ibang bagay yan. Walang pwedeng makakuha nito. At nangako pa siya, no one can snatch sa kanyang mga kamay. Walang makapagnanakaw. Kaya isang magandang pahakbang ngayon 2026, alam mong meron kang buhay na walang hanggan na hindi na matatapon, hindi mawawasak, hindi mawawala sapagkat ito'y iniingatan ng Panginoon. Kaya naman, yung isip natin, nakaprogram na eh. Nakaprogram na ito na tayo may buhay na walang hanggan. Tama ho ba? Nakaprogram na. Sure na ang iyong future. Sure na ang iyong destination. Heaven ang iyong destination. Wala kang problema. Malaya kang makalalakad. Pero ito po ang isang kailangan natin, yung pang-araw-araw mong hakbang, yung 2026. Nakaprogram na ang iyong ending, pero yung iyong paglakad, yan. Yan ang iyong gagawin. Yan ang iyong araw-araw na tatamasahin kasi hindi mo pa alam kung kailan ka magfa-final ending. Tama ho ba yun? Walang may alam kung kailan ang kanyang final examination or kung kailan siya mabubunot. Sabi nga namin, pag nagbibiruan kami, hindi pa nararapol ang pangalan natin. Wala pa naman sa inyo ang direktang nakakaalam kung kailan ang petsa ng iyong kamatayan. Pero assured tayo na meron tayong bright future. Tama ho ba yun? Assured tayo. Ayaw muna natin, kung gusto ninyo, bahala kayo. Pero tayo ay assured na meron tayong magandang
bukas kasi meron tayong eternal life. Walang matatalo, walang masasayang. Gain yan, gain ang pagkakameron ng buhay na walang hanggan. Meron na tayong magandang ending. Tingnan niyo po ang magandang ending natin sa Pilipos 3:20-21. Subalit sa kabilang dako, ano na tayo? Tayo ay mga mamamayan na ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik ang Panginoong Jesucristo. 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa, itong kasalukuyang ito, na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Maganda ho bang promise yan? Ngayong 2026, may promise sa'yo na, teka, nandidiyan ako na ikaw ay bibigyan ko ng yung katawang lupa mo na nanghihina, napapagod. Yan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Napaka-great, yan. Yan yung pinakadakilang pangako sa atin ng Panginoon na yung ating katawan ay mapalitan na ng mga bagay na hindi na nahihirapan, hindi na napapagod, hindi na naghahapis. Kung ang pinangako sa atin ay katawan na may mortal body, may mortal eternal life ka na laging masakit ang ngipin mo, hindi kalugod-lugod yun eh. Pero sabi doon, babaguhin yung may kahinaan, babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad niya. Maganda ho bang pangako yan? Magandang pangako yan. Number 2, makaka-move forward tayo kasi yung victory is certain. Sabihin natin, certain. Pag sinabi hong certain, yan ay nakapix na yun. Nakapix na. Wala ka na, hindi mo na yan pwedeng baguhin. Yung victory mo sa 2026, certain. Hindi ka namamana kung magiging victorious ka. Mamaya makikita ho natin. Ibig sabihin ho ng certain, settled na yan. Pag settled, may gumawa, hindi ikaw ang gumawa. Tingnan niyo ho, sa ikalawang kronika, 20, 15, 17. Ito'y pakikipaglaban ng Haring Jehoshaphat. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Anong sabi? Sa 17, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Bakit? Dahil ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Sabi doon, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Gano'ng kadami ang kaaway? Maraming kaaway. Sa 17, nasabi doon, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay at makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh. Para kanino? Para sa inyo. Kailan nung sinabi yon? During Old Covenant na po yon. Yung sa lumang tipan. Anong gagawin lang sila? Maghintay lang kayo. Watch and learn. Gantong gagawin ng Lord, bibigyan ko kayo ng tagumpay, pero wala kayong ginagawa. Ako ang kikilos. Lahat ng mga propeta, hari, o sino pa man na sinamahan ng Diyos, lahat sila nagtagumpay. Kita mo yung history, kita mo yung pagpapatunay na ang Diyos, basta sinamahan ka, available ang miracle. Available ang lahat ng provision niya. Kita niyo yung Israel kung nung lumabas sila, hindi naman sila nagtatanim pero kumakain sila. Hindi naman sila nagtatrabaho, wala naman silang ipong tubig pero umiinom sila. Araw-araw po yon, minuminuto. Ganon kadakila ang Diyos once na ikaw ay sinamahan ng Diyos. Kaya yung lahat ng mga propeta, hari sa history, sa buong history, na sinamahan ng Diyos, lahat sila nagtagumpay. Hindi dahil sa kanilang lakas, kita nyo sina Samson, sina David, kung paano nila tinalo yung kanilang kalaban, hindi sa kanilang mga lakas, kundi dahil sa Panginoon. Siya yung lumaban at nagbigay ng tagumpay sa kanila. Sa Old Covenant po ito. Pero dito sa New Covenant, tingnan po natin sa New Covenant, sa bagong tipan ng biyaya para sa mga hintil, Roma
35:37. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang wika niya, ang kapighatian ba, ang kahapisan, pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Sabi doon sa 37, hindi. Hindi siya makakapaghiwalay sa iyo. Bakit? Kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan nino na naman niyaong sa atin ay umibig. Ano kadanda ngayon? Talunan o mapagtagumpay? Mapagtagumpay. Bakit? Dahil sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. At sino yung umibig sa atin? Si Jesus. Kaya yung 2026, victory is certain. Tiyak ang tagumpay mo. Ayaw nyo ng amen. Pwede pa tayo mag-amen. Namamanga kayo sa ginagawa ng Lord. Kita mo naman sa Israel. Pag, sabi nga doon, makikilala mo ang isang tao base doon sa kanyang nakaraan, sa mga ginagawa niya. Yung pa rin ang itutuloy niya. May history ang Lord eh. Meron siyang napakagandang track history na pwede mong paniwalaan na siya ang gumawa nun eh. Kaya ginawa ang Old Testament parang foreshadowing ng kanyang gagawin sa atin sa New Covenant. Lahat ng kanyang karakter carried doon sa New Covenant. Pwede mo siyang panghawakan. Mahabagin ba siya? Nagliligtas ba siya? Makapangyarihan ba siya? Pwede mo siyang tanggapin at ipamuhay yung realidad ng kanyang karakter. Sabi sa English, we are more than conquerors through Him that love us. More than conquerors. Higit ka pa sa mananagumpay. Kasi may ginawa si Jesus eh. Anong ginawa niya sa 35? Kung babalikan natin yung 35, sabi doon, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yung bang kapighatian wika? Yung kahapisan o yung pag-uusig? Yung mga bagay na yun, pinagdaanan ni Jesus eh. Yung 35, siya yung dumaan doon para hindi ka na mapahiwalay sa Kanya. Nakuha ba natin? Kaya hindi ka na pwedeng mapahiwalay sa Kanya kasi pinagdaanan. Sinoong ni Jesus yung kapighatian, kahapisan, pag-uusig, kagutom, kahubaran, panganib, hanggang kamatayan, masumpungan ka lang. Sinoong niya yon. Tunay ho yun. Tunay ba na sinoong niya? Alang-alang sa atin? O ganun katiyak. Kaya ang victory mo, certain, tiyak, dahil pinagtagumpayan na ni Kristo para sa atin. Sinoong niya eh. Kaya we are more than conquerors through Him that love us. Number 3, malapit nang matapos. Ang bilis. Una, meron kang assurance. May itatawid ka sa 2026 na walang mawawala sa akin sa 2026. Okay? Ligtas na ako, meron akong eternal life. Pangalawa, tiyak kung na ako'y magtatagumpay. Hindi dahil magaling ang diskarte ko, hindi dahil ako ay talagang mahusay sa aking karunungan, marami akong alam. Hindi eh. Kasi may nagtagumpay para sa iyo. Victory is certain. Kaya parang excited ka na talaga na tumalon ang 2026. Walang malas, walang buena mano, walang buena. Lagi kang blessed. Tingnan ha, patunay ito. Basta pumunta kayo ng isang lugar, may kakainan kayo, wala pang masyadong tao. Mamaya, tingnan ninyo, manampalataya kayo, tingnan mo, magdeklara ka, sabi mo, sunod-sunod ng taong dyan. Yung kinainan mo, maya pila na. Pumunta ka sa parking ngayon ng SM, sabihin mo, huwag kang magdeklara na, meron kayang parking na madadatnan. Sabihin mo, may parking para sa anak ng Diyos. Maniwala ka. Hindi ka mawawala ng parking down. May nakareserba para sa anak ng Diyos. Pwede mo pa natin palakpan? Simple favor yan ha. Kasi victory is, sabihin natin, certain. Tiyak, garantisado na ikaw ay magtatagumpay. Number 3, we can move forward because our strength is from the Lord. Meron kang lakas na gagamitin. Alam niyo yung lakas na yan yung fuel mo. Yan yung magiging kung sa sasakyan, di ka naman tatakbo kung walang fuel. Tama ba yun? Kung walang karga. Ngayon, yung strength na yan, yung magiging fuel mo sa 2026, Isaiah 41 verse 10.
Don't be afraid, sabi ni Isaiah, for I am with you. Don't be frightened, for I am your God. I strengthen you. Yes, I help you. Yes, I uphold you with my saving right hand. Anong gagawin sa atin ng Panginoon? He will strengthen you, He will help you, and you will uphold by His right saving hand. Maganda bang pangako yan buhat sa ating Panginoon? Ano na lang gagawin mong dalawa? Do not be afraid and do not be frightened. Huwag kang mangangatal sa takot. Huwag kang magugulumihanan. Huwag kang magdududa. Kapag ang Diyos ang kumilos, garantisado, sabi doon, tiyak ang iyong tagumpay. Bakit? Ipalalakasin ka niya eh. Sa mga panahon na ikaw ay manghihina, ang panghihina, panlulupaypay ay hindi ho nawawala sa isang Kristiyano. Yung pagiging, ang tawag doon, yung tinatamad-tamad ka, hindi ho nawawala yan eh. Pag sinabi mong lagi kang masipag, ikaw na number 1 na sinungaling sa buong sangka-Kristyanos niyan. Tama ho ba yan? Dumadating sa iyo ang panlulupaypay, panghihina, panlulumo, kalungkutan, as a normal people, dumaraan yan. Pero ito ang pangako ng Diyos. 2026, hindi lang 2026, all the days of your life, palalakasin ka ng Panginoon. Hahawakan ka niya ng kanyang right saving hand. Yung strong hand. Sa atin, di ba, strong hand ang kanan? Mas matibay. Right, ba't kaya sinabing right saving hand pa? Yung makapagliligtas sa'yo. Ganun katindi. Pwede naman daliri lang ng Panginoon eh. Kayang-kayang ka nang iligtas eh. Salita nga lang niya, pero yung distinction, yung pagpapaliwanag niya, talagang hawak-hawak ka. Di ba? Pag may mga anak tayo, tatawid sa karsada, halimbawa, mga bata pa lang na malilikot, talagang ang hawak mo doon. Mahigpit na mahigpit kasi baka mabangga, maaksidente. Ganun tayo iniingatan at pinalalakas ng Panginoon. Unang Korinto 1:8, He will also strengthen you. Hanggang kailan? To the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Siya ho ang nangako. Hanggang katapusan, palalakasin tayo ng Panginoon. Hindi lang 2026, hanggang katapusan, hanggang sa pagbabalik niya, hanggang sa makita tayo ng mukha ng ating Panginoon, tayo ay kanyang araw-araw, taon-taon ng ating buhay na palalakasin. Kaya excited ho tayo sa 2026. Hindi dahil natatakot ka, dahil dumadami ang edad mo, dumadami ang iyong uban, hindi ka natatakot dahil baka mawalan ka ng trabaho. Ikaw ay nagkakamir ng lakas dahil alam mong may magpapalakas sa iyo, ang victory mo is certain, at ikaw ay may buhay na wala hanggan. Meron din namang hakbang, meron tayong hakbang na dapat gawin, tama ho ba? Kagaya ng kinanta natin na I will be faithful. Sa pagharap naman natin sa 2026, pwede naman tayong gumaya kay Pablo as an example. Yung kaninang kinanta natin, anong kinanta natin? Sa Philippians 3:13-14, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. And I press on toward the goal. Merong goal si Apostol Pablo, sabi niya, I forget the past. Kinakalimutan ko na yung past. Kung babalikan ni Pablo yung past niya, hindi maganda ang past ni Pablo. Ang dami niyang pinatay, ang dami niyang inusig, ang dami niyang ninakawan, kubeting, ang dami. Yung mga pera ng mga ka-churchmate niya kinuha. Ngayon, dati, kasi hindi naman niya ka-churchmate kinubet niya lahat. Pinatay niya yung mga Kristiyano dati. Kung pag-uusapan yung past ni Pablo, hindi maganda ang past. Sino dito ang magaganda ang past? O meron ding past tayo na dapat nating kalimutan? Hindi maganda ho ang past niya Talagang napakasama ni Pablo Siya sabi niya, number 1 daw siyang murderer. Number 1 sinner. So, kung may number 2 dito, number 1 siya. Hindi mo maunahan. Sa kalokohan, katarantaduhan, kasamaan ng ugali, lahat na ng kaganidan, alam ni Pablo. Ang gagawin ko na lang para ako'y makapagpatuloy, kalilimutan ko yung past. Hindi ako karapat-dapat
And kahit yung kanyang mga credential, yung kanyang accomplishment, yung kanyang aral, degree, yung kanyang lahi, yung lineage niya, kinalimutan niya eh. Kinonsider niya itong parang basura. Walang kabuluhan, worthless. Para lamang siya ay makapagpatuloy sa kanyang pagkatawag. Lahat tayo tinawag, tama ho ba? Lahat tayo tinawag ng Diyos, kaya lahat pwede nating ituloy yung panuntunan ni Pablo. Patuloy kong lilimutin. Kasi kung i-judge ka ng iyong past, hindi ka karapat-dapat magpatuloy bilang Kristiyano. Tama ho ba yun? Sa dami mong inagrabyadong tao, sa dami mong siniraang tao, sa dami mong kinainggitang tao, sa dami mong minurang tao. Ako lang ho ba yung nagaganyon? Noong tayo ay... You! Ay, naka, Diyos ko po. Hindi tayo karapat-dapat, pero salamat sa Panginoon, ginawa tayong karapat-dapat. Let go of what's behind to reach for what's ahead. Amen? Sa atin yung mga takot natin, hindi na natin kailangan dalhin sa 2026. Meron tayong nangyaring mga fear, yung mga past failures natin, yung mga marami tayong kinabagsakan, ano man yan, sa mga love life man yan, o any of the above. Lahat ng mga bagay na failures, minsan ayaw mo ring humakbang kasi nasa comfort zone ka na. Excited ka na lagi na ikaw ay nakaupo lang, pero hindi ka nagbabalak humakbang para ikaw naman ay makapaglingkod sa Panginoon. Minsan yung spiritual ignorance din, nagiging hindrances din yan. Yan yung mga past na nangyayari sa yung mga discouragement. 2025 ba, nakaranas tayo ng discouragement? Madami. Pero yan, pag tumanaw ka sa 2026, makikita mo, kailangang, iwanan mo. Forget the past. Iwanan mo. Huwag mo nang isama. Huwag mo nang itawid doon sa 2026. Ang kunin mo na lang doon yung aral. May aral kasi ang lahat ng pangyayari. Tama ho ba yun? Kung nadapa ka, nauntog ka halimbawa doon sa lugar na yon, mamaya hindi ka na mauntog doon kasi nadaanan mo na. Pag nauntog ka pa ulit doon sa pangalawa, may tawag na doon, hindi mo natutunan ang lesson mo. Pag nadapa ka pa ulit doon, na alam mo may katitisuran, may tawag din doon. Bangon at sa kabila naman. May aral po ang lahat ng nakaraan. At tayo bilang mga Kristiyano, nagmamature tayo, lumalago tayo sa mga experience kasama si Kristo. Kaya lalo tayong lumalalim sa ating pananampalataya. Roma 5:3 and 4. Kasi yung lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, may lesson po yan. Sabi doon, yung mga paghihirap na ating tinitiis, nagbubunga yan ng pagtsatsaga. At yung pagtsatsaga ay nagbubunga naman ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga din ng pag-asa. Number 2, ano una natin gagawin bilang isang mga Kristiyano? Limutin mo na yung past. Ano gampas yan? Kahit anong ampas yan. Huwag mo nang hingan ng last hug, ha? Huwag na. Huwag mo nang hihingan ng last hug. Tapos na. Ending na. Tapos, ending. Wala na tayong babalikan sa isa't isa. Hindi tayo nakatadhana. Number 2, fix your eyes on Jesus. Ngayong 2026, kinakalimutan ko yung mga bagay, pero yung aral, dala-dala ko. And number 2, fixing my eyes on Jesus. Sabi doon sa 12:2 ng Hebrews, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Pag sinabing fix your eyes on Jesus, makikita natin si Kristo na siya yung model ng endurance and source of strength. Lagi kang nakatingin kay Kristo. As we look back on the cross, nakikita natin si Kristo as crucified. Anong ginawa niya doon? Nagbayad ng kasalanan mo. And as we look forward, nakikita naman natin si Kristo, Christ resurrected. Ano yung binibigay ng katagang yon? Doon sa nakaraan mo, nagbayad siya ng kasalanan. Doon sa future mo,
Minamasdan ka niya. In fact, kasama nga natin si Kristo, yung resurrection life ni Kristo, kasama natin, binibigyan ka ng tagumpay, pinalalakas ka niya. Kaya kailangan nakapix, pag tumalikod ka, nakikita mo yung ginawa ni Kristo, pagharap mo, nakikita mo pa rin yung patuloy na ginagawa ni Kristo sa iyo. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Kaya, gaano man kadami ang magiging kahapon mo, binayaran lahat ni Kristo ang kasalanan mo. At gaano man kadami pa ang magiging bukas mo, tiyak garantisado kasama mo si Jesus kasi nabuhay siya hindi siya nanatiling patay. As we look back and as we look forward, nakikita natin si Kristo. In every circumstances, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Kaya, meron kang dalawang bagay para gawin mo ang 2026 na excited, ikaw ay excited na may mangyayaring maganda sa'yo sapagkat alam mo na ikaw ay may kasama sa iyong paglalakbay. Personal po yon, personally. Bukod pa yung sa church. Settle na ang past natin, assured na. Anong ginagawa ngayon ni Kristo sa atin? Nag-i-intercede siya. Nag-i-intercede, nananalangin sa mga banal, nananalangin sa bawat isa. Pinalalakas tayo. Binigyan tayo ng Holy Spirit para alam natin kung paano tayo lumakad. Gano'ng katindi yung ginawa niya sa ating future para tayo makalakad sa ating buhay. Di ba? Nag-i-intercede siya. O sana, nananalangin siya sa Ama sa bawat ginagawa ng kanyang mga anak. Alam mo ba niyo yung war dati? Yung digmaan na yung mga sundalo, kapag dumadaan sila sa mga gabukan, merong isa doon na nasa sa huli na pinapawi yung kaniyang bakas kasi baka masundan ng kalaban. Ang tawag ho doon sa kanilang leave no trace. Kailangan kahit mga bubble gum, walang may iwan. Kasi pag na-identified sila na may sundalo doon sa area niyon, matutuntun. Ganon din ang ginawa noong ginawa ni Kristo, noong tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Pawing-pawi Kaya wala kang kaya nga forget the past Kasi pawing-pawi, walang amoy, walang bakas ng nakaraan patungkol sa iyong past. Kaya walang isisisi sa iyo ang kaaway. Ang kaaway naman ng accuser, pinawing lahat ng dugo ni Kristo. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Yung past mo, settled na. Yung future mo, certain na. Di kayo napakasarap hong lumakad kasama ng Panginoon. Kaya nga yung mga basura, wag niyo ilalagay diyan, matitrace kayo. Wag ilagay sa basurahan. Pag sinabi ni Lord na, anak, move forward na tayo. And let's go. Si Lord na nagsabi. Kasi yun po, ini-implies noon ang sense of purpose and development. May gagawin sa'yo si Kristo. Pag sinabing, anak, hakbang na. Pag 2026 na, may gagawing maganda sa'yo si Lord. Pag sinabing ganun, may sense of purpose and development. Merong dalawang uri ng paglago, personal. Yung personal natin, depende ho sa atin yan. Personal, bahala ka sa buhay mo. Hindi ho pwedeng ikaw ay mapilit. Kung ayaw mo, talagang ayaw mo. Kaya merong uri ng paglago na tinitingnan ka ngayong 2026, personal growth. Meron ka na bang balak sa iyong mga sarili na pagpapalago? Ngayon, excuse muna ang mga matataba at saka mga nawala sa focus sa diet. Nag-gain ka ng 3 kilos. Tinimbang ko kanina, gain ka, Rodel, ng 3 kilos. Excuse po yan. Wala po tayong yan. Gagawa po ako mamaya ng New Year's resolution uli. Sa January, start na. Basta ubos na spaghetti. Kasi inuubos talaga ho namin. Sabi ko kay Sister Mern, wag muna tayong bibili hanggang meron tayong nakakain sa rep. Kasi tatambak lang ng tatambak. Ayaw din naman ng iba dahil meron silang handa. Uubusin muna natin yan. Yung mga manok na yan. Di ho ba? Mga padre di pamilya, lagi nang sa kanila ibibigay yung mga tira-tira ng mga anak. So, ubusin muna. Excuse muna. Yung personal growth mo, yung personal development mo, iyo yan. Kung anong balak mo sa 2026, intentional yan. Hindi ka pwedeng itulak.
Dapat ikaw ang may intent niyan. Dapat ikaw ang may kusa. Okay? Kung ikaw ay, halimbawa, ikaw ay mainitin ng ulo, magagalitin, anong gagawin mo ngayon, 2026? Ubusin ang galit sa bahay. Ubusin ang galit. Alam niyo nung 1980s, 1990s, nakagawa ng solusyon ang mga driver sa ng gamot, susi, para hindi mainit ang ulo. Alam niyo, napakasimple lang. Juicy fruit gum. Alam niyo yung 80s, 90s, in times like this, traffic, juicy fruit, nagju-juicy fruit lang yung driver. Wala nang init ng ulo. Ewan ko, hindi nyo napanood, sayang. Kung napanood nyo yun, wala na yata ngayon juicy fruit eh. Pero alam nyo, pinagbawal ang juicy fruit. Alam nyo bakit? Kasi kinain din ng mga bata, inilalagay doon sa mga ng kanilang upuan, nadala pa sa church, nilalagay pa rin sa... Pag hindi nyo maitapon, kainin nyo. Lunukin nyo. Kasi naturuan kayo, nakakapit sa bituka, di ba? Kaya hindi nyo nilulunok. Kinakapit na lang. So pag ikaw ay mainitin ng ulo, alam mo na, gumawa ka ng paraan para hindi ka na maging mainitin ang ulo. Hindi naman yan nakukuha sa ligo. Kahit gaano kahaba kang maligo, hindi nawawala ang init ng ulo. Hindi rin yan namamana. Personal mo yan kung yan ay iyong panghahawakan o hindi. Marami pa hong pwede kang gawin personally sa iyong buhay. Pero iyo yan. Bahala ka sa buhay mo. Isa lang ang sabi dito sa 2 Pedro 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pagdating sa spiritual mo, abay mag-grow ka in knowledge. Magbasa ng Bible, electronic man yan o physical Bible, magbasa-basa din pag may time. Magbasa-basa ng mga articles, magbasa-basa ng libro para lumago ang iyong manalangin kahit 3 minuto bago umalis ng bahay. Manalangin bago kumain. Yan po ay intentional. Kung gusto mong lumago sa iyong buhay, sa iyong sarili. Moving forward, ang sabi doon, to continue after an event, making headway after a past event. Yung personal mo, life must be go on. Sabi doon, patuloy lang ang buhay, moving forward. Pero yung to look ahead, sabi doon, focusing on future plans and strategies. Anong iyong mga future plans as individual? Meron ka bang plano? May business ka ba? Ano bang plano mo? Sa school, ano bang plano mo? Kailangang naka-look ahead ka na doon sa gagawin mo. Meron kang pagpaplano sa sarili mo. Ano bang gusto mong mangyari sa sarili mo ngayong 2026? Intentional ho yan, sarili mong desisyon yan. Ikaw ang makapagpapalago ng iyong, of course, sa biyaya ng Panginoon. And letter B, meron ding isang paglago as a church. Kasi member tayo ng church. Member tayo ng body of Christ. Dito, local church. Ito, tama ho ba? Member ho tayo. Meron hong spiritual growth na kailangan tayong mahakbangan o makasama o makita kasi member tayo ng church. Meron kang tinitingnan na ano kaya kung yung itaas na yung puno din. Are you excited na mapuno natin yan? At makapakinig ng mabuting balita, mapalakas. Ang ganda. Tapos nagtatakbuhan sila dyan sa taas, Ang ingay-ingay, tapos sasawayin natin, Kay ingay dyan! Dyan! Kasi mahaba na, malayo. Sabi doon, nakikita natin na maganda na ang ginagawa ng Diyos sa mga churches. Okay? So, bibigyan ko lang kayo ng magandang ginagawa ng Panginoon sa churches. Kasi ang churches ho ngayon, yung mga local church, particularly sa Pilipinas, bago ho tayo naging ganito, dumaan ho tayo sa wala. From panahon ng Espanyol hanggang 1898 nang dumating ang Amerikano, saka pa lang talaga dumating yung Biblia sa atin. Dala ito ng mga sundalong chaplains, ang tawag sa kanila, military chaplains, na nangangaral ng tunay at purong ebanghelyo ng kaligtasan. Kasi alipin tayo ng Espanyol.
Nung dumating yan, saka palang nagsimula ang tunay na Kristyanismo sa ating bansa. Anong year yon? 1900. More or less, 1900. Tapos, dito sa Pilipinas, dumating na yung mga T.L. Osborne. Kung maaalala yan ng mga taga-old, yung mga may edad na. Dumating yung T.L. Osborne, dumating yung mga Billy Graham, dumating yung mga Morris Cerullo, mga bandang ano po yan, 1960 na. 1960, yung mga Osborne na yan. Anong ginagawa ng mga yan? Tele-evangelist, nangangaral. Hanggang sa sila, pagkatapos mangaral, magpapadala ng mga missionary. Sinasabi ko po ang kalalagayan ng local church o yung mga churches dito sa Pilipinas, kung paano kumikilos ang Panginoon at kung paano tayo magiging kabahagi. Pagdating ewan ko kung umabot pa kayo ng panahon na mayroong mga foreigner na naririto, nag-aaral, Sunday school, hanggang sa ma-develop yung local church. Yung local church na yon hindi ganito. Minsan nasa garahe nga minsan kubo. Tapos ang kanilang mga walang PowerPoint, mga Manila paper. Ang ginagawa nila para makakanta sila, ang kanilang amplifier ay mga roto, o anything na pwedeng yung jet-jeton. Tapos, basta lahat ng kahirapan ng local churches, makikita mo, hindi ginagalang. Kolorum. Local church, pag sinabing born again yan, you are, sino yung mga yan? Sabi ng mga bandang 1970s, 80s, 90s. Ganyan ang naranasan ng local churches noon. Hirap na hirap bago makapag-raise ng mga silya. Gaano kahirap bago makaupo ang mga Kristiyano noon. Talagang ang ginagamit ay kawayan. Basta lahat na ng kahirapan nangyari yan during that time. Pero ngayon, tayo nabunga noong mga pangangaral ng tunay na nangaral ng salita ng Diyos. Protestante man yan o ano. Tayo naririto na ngayon. Tama ho ba? Komportable. Tayo ay may magandang facility. Malamig. Sa labas ay mainit. Maganda ang light. Basta everything na hindi naranasan during that time noong early church, nararanasan natin ngayon. Pero masisipag sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. May mga eskwelahan silang itinatayo, kaya nga yung Silliman University natayo ng Protestant sa Cebu o sa Bisaya. Nakikita natin na kumikilos ang Diyos. Ang tanong, papaano ang church natin makadadapo o makawiwi? Alam niyo, parang ang church, parang nagso-surfing. Alam niyo yung surfing? Yung sa La Union, yung may alon, tapos sasakay ka doon sa surfboard. Alam lang, basta surf, maglalaba Ngayon, ang panahon na yan, may dispensation ang church. Meron siyang panahon na, nung early church, mahirap ang dispensation kasi ang lahat ng mga Kristiyano ay kailangang mag-proclaim na siya ay Kristiyano at ang kapalit nito'y buhay mo. Nung early church, nung panahon ni na Pablo, during that, nagbabago Yung dimension at saka yung wave, napapadpad sa malayo. At malayong-malayo na ang church ngayon, hindi kagaya noon na pag ikay nag-proclaim na ikaw ay Kristiyano, tumanggap kay Kristo. Hindi ka napapatayin ngayon Kataasan na hindi ka napansinin ngayon. Ang puntos dito, ano ang ginagawa ng Diyos ngayon sa panahong ito ng church na pwede tayong maging kabahagi naman? Anong ginagawa ng Diyos? Tapos na sina Osborne. Tapos na sina Billy Graham. Tapos na sina Morris Cerullo. Tapos na ang mga missionary. Nagbalikan na nga halos lahat. Na-establish na ang church. Narito na ang church. Lahat ng potential na pwedeng mangyari. Matured na ang local churches. Ang tanong, ano na lang ang ating gagawin para makabahagi pa tayo sa ginagawa ng Panginoon during this last day. Pwede ho ba nating isama yung as a church, as a body of Christ? Kasi bahagi naman tayo talaga ng iglesia.
at hindi naman makakakilos ang body of Christ, makakakilos pero kulang kung hindi ka makikibahagi. Sabi sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong yun, yung kanyang pagbabalik. Alang-alang kanino? Sa inyo. Bakit? Binibigyan pa niya kasi ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Certain ba na may mapapahamak? Certain din ba na pwedeng mag-share tayo ng mabuting balita at makapagsisi yung tao? Kasi binibigyan na, sabi doon binibigyan pa niya ng, pag sinabing binibigyan pa niya, binibigyan pa kita, merong certain amount ng space para hindi mangyari yung bagay na, darating na ang Panginoon, wala ka ng pag-asa, wala nang pwedeng makahango sa iyo o makapag-alis sa kapahamakan kapag bumalik ng Panginoon. Wala na. Pero sabi doon, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang, anong gagawin? Makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Pwede ba ngayong 2026, maging goal naman natin na yung ating mga kaibigan, kapatid, o sino mang kakilala natin ay sabihan natin na ayaw kitang mapahamak. At alam mo naman ang susi lamang para hindi mapahamak ang makilala niya at tanggapin yung binibigay na kaloob ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya meron kang personal, iyo yan. Personal, intentional mo yan, intent mo yan, pwede kang gumawa ng mga hakbang, plataforma para maayos mo ang buhay mo. Pero as a church, sana tayo ay magkaisa, magkasama-sama. Meron tayong tinatanaw na ayaw naman nating mapahamak yung ating kamag-anak. Okay, kung ang iyong kamag-anak ay tumanggap na sa Lord, wala tayong pag-uusapan dyan. May kaibigan ka pa ba? Best friend mo ba yan? Ganda-ganda ng usapan nyo about ang ganda ng buhay ko ngayon, pero pagdating pala ng bandang-bandarian, lugi pala siya. Maaatim ba natin na, okay, wala namang condemnation sa langit, bakit mo naman hindi siniran yung iyong kaibigang yan? Pero yung kanyang buhay na magsasuffer, yun ang nakalulungkot. Di ba? Ayaw natin ng may mapapahamak. Kahit ang Lord ayaw niya na may mapapahamak at binibigyan pa tayo. Yung church ngayon, every churches. Ang dami ng churches dito. Ako kasi nabuhay ako panahon in relay. Kaya alam na alam ko nangyari doon sa mga churches na yan. Alam ko kung paano binabat ang bubong niya nung panahon kanina. Kung paano inuusig, tinaas mo lang ang kamay. Pero ngayon, malayang. May platform ka pa ng multimedia. Meron ka pang FB na pwede mag-share openly. Samantalang noon, ininegli ka ng kamag-anak mo. Para kang wala kang mana. Ganyan ka-drama nung una, mga Kristiyano. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Pero ngayon, punong-puno, paldong-paldo, kilalang-kilala, kinikilala ang mga Kristiyano ngayon. Kasi nakita nila yung ginagawa ng Diyos sa local churches. Sabi dito sa Filipos 1:5-6, dito ako magtatapos, dahil sa inyong saan? Pakikiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita, ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Sinasabi ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos, nung tanggapin niyo yung mga mabuting balita, hindi na kayo tumigil hindi na kayo nagpahinga Sabi doon, mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, ito ang garantisado, natitiyak kung ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Tanong, ano yung natitiyak na gagawin ng Panginoon? Yung pinasimulan sa inyo, ano yung pinasimulan sa inyo ng Diyos? Yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Yun ang kanyang lulubusin. Sabi doon, yung pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Meaning, yung lahat na gagawin mong pag-iibanghilismo, sabi doon, yan ay lulubusin ng Panginoon hanggang sa kanyang araw ng pagbabalik. Di ba't napakasarap na kasama ka doon sa gagawin ng Panginoon sa 2026 as a church.
ipapangaral natin ang mabuting balita. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Personal po yan, and as a church, pwede kang magbigay ng pagtanaw sa 2026. Mayroon ka ng tinatarget. Sino kaya ang target ko sa 2026 na mailapit sa ating Panginoong Jesucristo? Tayo naman ay inilapit din nung mga Sino sa inyo ang naging Kristiyano na walang nag-share? Yung miracle, yung parang napanaginipan mo lang na ikaw ay magiging Kristiyano. Meron bang ganon? Kasi ngayon, panahon ito, doon sa Muslim, through dreams, miracles. Pero dito sa atin, na malayang ipinapangaral ng mabuting balita, halos lahat po sa atin may nag-share. Tama ho ba? May nag-share sa iyo. Kaya tayo naman, mag-share din. Hindi tayo magiging madamot. Hayaan nating marinig ng mga tao upang magkameron sila ng pagkakataong magpasya kung tatanggapin nila o i-reject si Kristo. Masaya ba 2026? Masaya ang 2026. Conclusion po, this coming 2026, we will move forward by relying on God for strength, hindi sa ating lakas, to overcome obstacles and press into new seasons of growth by the grace of God. Yung mga tagumpay na yan, makikita natin ngayong season 2026. Ay, pag inapuno payag ho kayo na mapupuno yan. Deklara na natin na mapupuno yan. Sayang ang space. Di ba? Bakit ginawa yan kung walang tao? Laging may taong pupunta dyan. Amen. Dinideklara po namin 2026. By the grace of God, maraming mapapalapit kay Kristo alang-alang sa iyong biyaya at awa sa mga tao. Anong takeaway natin? We will move forward, hindi backward, because Jesus is with us every step of the way. Ayun ho, matibay na 2026. Di ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa paglakad ngayong 2026. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos.